Hi guys, you know what? You will never ever view the rapture the same way again after you will hear this one. There is a very special revelation the Lord put in my heart, and He leads me to share it with you para po sa inyong lahat na malaman ang lahat ng ito. Sa believers, pag na-realize po ninyo ito, magiging maligaya kayo lalo. Pero yung mga hindi pa na kay Kristo, you know what I mean, unbelievers, ito ay magsilbi nawang warning para lalo ninyong mapagtanto ang pangangailangan ninyo sa Panginoon. Okay. The rapture actually ay susi, key to unlock the 7 years tribulation period. Again, the rapture is the main key to unlock the 7-year tribulation period. It's not easy to live during that darkest time of the world. Dahil, yes, it's the darkest time of the world. Walang katulad. When the Bible specifically says something, it means it's true. It means it will happen, and it means it's imminent. It's just around the corner. Let me put it this way. Pag tao ang nangako, napapako. Pero pag yung nagpapako ang nangangako, matutupad. You know what I mean? Pag si Jesus na ang nangako, walang alinlangan. It will all come true. Si Jesus, tinupad niya lahat ang dapat tuparin. Lahat ng mga kasulatan tinupad niya. Bawat tuldok, bawat quit, no? Lahat. Tinupad niya kaliit-liitan man. It means Jesus is very accurate in doing things. Ngayon, balik po tayo sa topic. Bakit ko sinabi na ang rapture ay key o susi? Sapagkat ito na lang po ang tanging inaantay para magsimula na ang programa ng Diyos na 7 taon. Actually, itong 7 taong singkad na ito ng 7 years of tribulation, this is meant for the Jews, mga Hudyo. Actually, parang silang recipient nito. But why? The Lord Himself will remove His church. Dahil alam ng Panginoong Jesus na sobrang hirap mabuhay during ng mga panahon na yon. And He don't want us to experience the things na mararanasan ng mga unbelievers. Okay? Sino pang maiiwan sa rapture? Sino-sino bang maiiwan sa rapture? Mga unbelievers, period. Wala nang iba. Mga unbelievers, kay Hudyo, kay Hentil, basta hindi na nampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoon, maiiwan at maiiwan. Akala ng ibang basihan ng pagkaiwan nila yung hindi sila aktibo sa gawain ng Lord, hindi nagsisimba. No, hindi po yan ang basihan ni Jesus para maiwan kayo. Ang basihan po niya ay, nagtiwala ka ba sa finished work niya sa cross? If not, you will be left behind. That's it. Kaya nga po sabi ko, since the rapture is the key, huwag mong antayin. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, huwag mong hintayin na maiikot ng susi. Sapagkat pag naikot ng susi na yan, papanik na kami sa langit, kami mga mananampalataya ng Lord, nagtiwala sa kanyang tinapos na gawa sa cross, at maiiwan, magkakaalaman kung sino man yung mga maiiwan dito. Maaring may mga pastor, no? Mga very active sa kanilang religious activities, masyadong active sa mga Christian events, laging laman ng mga churches kada linggo. Okay? Pero ang kanila palang pre-preach na gospel ay false gospel. It's not the finished work at all. Yun ang mga maiiwan. And I mean this sapagkat ito po talaga ang buong katotohanan. Ngayon, ano pang ibang grupo? Marami yan eh. Although sabi ko unbelievers. Sa mga unbelievers, maraming category. Okay. Yun, yung unang category, sige, bigyan natin. The religious. Susunod,
Yung mga taong walang interest sa Diyos. You know who they are. Makikita po ninyo sa mga social media po ninyo. I don't want to tackle it. I don't want to elaborate it. I just want you to see it. Alam niyo po ninyo yun. Hindi niyo po kilala yung mga kakilala ko, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga kakilala po ninyo. At malamang tayo rito sa Daily Good Vibes, hindi rin po tayo magkakakilala lahat. Pero meron tayong mga kakilalang tao na mga friend natin sa FB. Look at them. Are they sorry. Are these people na mga kaibigan ninyo sa FB? Do you think they have a personal relationship with Jesus already? Okay? If not, maybe the Lord wants to use you of sharing them the good news by simply putting some Bible verse on your FB walls. Maaring gumawa kayo ng video, i-post nyo sa YouTube ninyo, gumawa kayo ng YouTube channel ninyo. I mean, hello, marami na pong mga ways ngayon to reach them for Christ. Amen? Ito na po yung panahon na kailangan magpagamit na po tayo sa Lord. Hindi po rehilyo ng sukatan para maligtas ang tao. Hindi mabubuting gawa ang sukatan para maligtas ang mga tao. Ang tanging sukatan para makapunta ng langit ang tao ay si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Do you know what He did on the cross for you? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Alam niyo po ba yung ginawa niya sa cross? Na namatay siya para bayaran ng kasalanan ng buong mundo. He did it. Past, present, future. Binayaran niya. Okay? Binayaran niya ang kasalanan ng mundo, past, present, future. Kaya kung mananampalataya ka sa tinapos niyang gawa, lahat ng kasalanan mo, past, present, future man yan, bayad na. Okay? It's all about the gospel. Kaya sabi ko nga po, pag yung susi ay inikot na, umpisa na po ng pagtaas ng mga mananampalataya, cling in a twinkling of an eye, papailan lang na ang mga mananampalataya. At yung mga hindi nagseryoso sa Diyos, yung mga religious na akala nila ililigtas sila ng sariling gawa nila at relihiyon nila, maiiwan po. Magkakagulatan po kayo. Pati mga pastor nyo kasamang naiwan. Hindi ko lang po sure, pero a decade ago, meron mga videong ganito sa YouTube na parang nakita ko, parang nagde-deliver ng sermon yung pastor. Magandang video to eh. Pagkatapos, biglang nagkawalaan yung mga tao. Pagkatapos, ang naiwan lang yung isang lalaki na nagyoyosi, tapos yung 3 barkada niya. At paglingon nila, nakita nila, ay pastor, naiwan ka rin. Yung video po nakakatawa ang tema niya. Pero alam nyo, mangyayari yon. Parang comedy ang tema ng video. But, okay lang po, maganda. Kasi, on a seriously side, no, ng bagay na yun. On a serious side rather ng bagay na yun. Mangyayari po yun. Maski sabihin mo, hey, man of God siya, no? Siya ay mahal na mga members niya. Pero kung hindi naman siya tumanggap talaga sa finished work ng Panginoong Yesus, maiiwan at maiiwan siya. Sad to say, marami po ngayong mga pastor hindi alam kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam lang nila na matay siya sa krus hanggang doon lang. Pero meron bang special pitak sa kanyang puso yung ginawa ng Panginoon? I don't think so. Yun nga po, baka hindi nga po niya alam bakit nangyari sa krus yun. To pay for the sins of mankind, at ang sino mang lalapit sa krus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, habang hindi pa na-turn ang susi, habang hindi pa naiikot ni Jesus yung susi, nasa church age pa rin po tayo. Sapagkat ang pinakasusi to unlock everything, every program na nilaan ng Diyos hanggang eternity, ay magsisimula na po sa rapture. Pag yung susi, inikot niya na, that's it. Papaitaas na po kami mga believers. Make sure na believer ka na rin ni Lord. Kung hindi ka pa mananampalataya, magdasal tayo.
Simple lang ang dasal na ito. Halika, sumabay ka. Lord Jesus, I know I'm a sinner. At alam ko, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Lord Jesus, alam ko na matay ka sa krus para bayaran ang kasalanan ko, past, present, future. Lord Jesus, come into my life right now, be my personal Lord and Savior, and be the driver and the pilot of my life from now on. In Jesus' mighty name, amen and amen. My friend, if you believe and pray that simple prayer from the bottom of your heart, I believe you got born again. You got saved. You start reading God's Word. Share Jesus and His grace sa ibang mga tao, especially sa mga kamag-anak mong hindi pa saved. At kung talagang bukal sa puso mong panalangin o dasal na ginawa natin kanina, binabati kita sapagkat sasabihin ko sa iyo ngayon pa lang, welcome to the family of God. Palakpakan naman natin ang mga sarili. Okay? Sa biyaya ng Panginoon. Higit sa lahat, palakpakan natin si Jesus, the God of the universe, the God of the Milky Way, na nagmamahal sa atin ng tapat. Alam po ba ninyo, pag yung kumpletong bilang ng mga hentil ay nangyari na, yung susi iikot na ng Panginoon, at ang susing yan ay mag-uumpisa na po ng 7 taong singkad ng tribulation hanggang matupad lahat ng programa ng Diyos from then on. God bless.